Isang magandang araw sa lahat ng aking mga kababayan Pilipino at mabuhay ang bansa nating Pilipinas at ang bansa nating sinilangan. Nandito ako ngayon guys sa Cubao. Ang pupuntahan ko po yung Quezon Avenue dahil doon po ako magpapa-DO reliever po ngayon ng mga security guard po. Ayan, January 26, 2024 po. Alas 4:30 na ito ng hapon guys, kaya kung makikita po natin may mga araw pa po dito guys. Yan po yung mga tatawid po ng mga construction worker po na kababayan natin na yung ginagawa po nilang building po dito na 45 floor. Mamaya po ibibideo po kapag traffic po dito sa harapan. At ito na nga guys, kakanan na po tayo dito. Papunta po ito ng southbound. Ang pupuntahan po natin yung northbound. Ito guys, traffic, kaya ibibideo muna natin itong ginagawa nilang building po dito. Itong 45 floor na ginagawa po nila. Halos 3 taon na ito guys na ipinapatayo po dito itong building na ito. Yan guys, 45 floor, sobrang taas nito. Yan po. At malapit na rin matapos ito. Yan, ito po yung mga pagbabago po dito sa Cubao. Isang napakataas na naman na building po ang malapit nang matapos. At yung kaliwa po natin, yan po yung tunnel guys. Yan, yung mga kababayan natin na laging dumadaan ng tunnel dahil ayaw na nilang matraffic dito sa taas po, dito sa stoplight. Kaya doon po sila lagi, yung karamihan po doon sila pumupunta talaga. Ito po yung U-turn slot guys. P2 ang sunod sa po ito. Bali mag U-turn po tayo dito para makarating makapunta po tayo ng northbound. Ito na po guys, northbound na ito. Kanina nasa south tayo at nag U-turn lang po. Yan po yung mga building po ng Araneta Center Cubao. Yan. Yan po yung Gateway Mall to po. Yan, Araneta Center nakalagay po dyan guys. Yan po ang Araneta Center, 35 hectares po yan. Ganyan po kalawak yung Araneta Center. At yung mga building po dyan, yung iba po nangungupahan po kay Araneta, kagaya po ng Pure Gold, yung Shopwise, Telos building. Yan po yung mga nangungupahan po kay Araneta. Ito na po yung tapat ng Farmers Market po at ang tapat ng Farmers Plaza Mall dito sa EDSA Cubao, Araneta Center. Ito guys, pupunta po ngayon doon sa Eton Centris at doon po ako magpapa-DO reliever po ngayon ng mga security guard po doon. Bali 2 araw po, January 26 at January 27 po, night shift po, panggabi. Yan po yung Farmers Plaza Mall na dati naming binantayan din noong 2010 hanggang 2015. Bali 5 years din po ako dito guys na nagpasaway dito sa Farmers Plaza Mall. Yan guys, yung mga traffic enforcer po, pinapayagan po nilang dito kami dumaan sa bicycle lane dahil sobrang traffic po. Yan, ito po yung tapat ng Araneta Center Cubao. Yan po yung Super 8. At ito nga po guys, yung mga kumakanan po dito ng mga kababayan natin na mga taxi driver po, mga ganyan. Yan, mga bus driver po, mga grab driver. Yan po, medyo naharangan na tayo dito guys. Hindi na tayo makabante dahil may taxi po dito. At mamaya po pakiramdaman ko po, baka dito na lang ako sa kaliwa niya para makaabante po ako doon sa stoplight, sa harapan ng stoplight. At ito na nga guys, dito na ako sa gilid, kakaliwa na ako dito para makaalis na po, para hindi ako malate sa aking trabaho. Ito po, kumaliwa na ako. Ito, yan, maluwag pa po pala dito guys. Bali
nakaharang lang po yung taxi doon. Yan. Kaya minsan doon po nagmumula yung mga traffic, pero hindi naman po natin maiwasan yon dahil sa sobrang dami po talaga ng mga sasakyan po dito sa Metro Manila at buong Pilipinas. Ito po yung mga kababayan po natin na namamasyal po dito, naglalakad po pauwi na sa kanilang bahay or papasok sa kanilang trabaho. Yan guys, harapan po ng stoplight, ito po yung Aurora EDSA. Ito na guys, nag-green na po, go na po. Grabe, napakarami pong mga riders po dito na naka-stop. Yan guys sila. Kaya sa lahat po ng mga gustong magmotor po dito, ganito po ang mga pagmumotor po dito sa EDSA. At hindi lang po dito sa EDSA at sa mga iba't ibang lugar pa po. Kaya kapag may mga pinupuntahan na kung ibang lugar po dito sa Metro Manila, ibibideo ko po para makita nyo rin po yung mga kalsada at maipamilyarize nyo po. Yan, at sa lahat po ng ating mga kababayan na gustong matuto pong mag-drive at may familiarize po yung mga kalsada rito, comment nyo lang po yung mga lugar na gusto nyong puntahan at i-vlog po natin para mas makabisado nyo po yung lugar, para pag pupunta kayo magkaroon na po kayo ng idea sa lugar na yun. Yan guys, basta pag may time po ako at may request kayong lugar, pupuntahan ko po para may video po natin. Yan po yung Baliwag Transit. Yan, napakarami pong mga joyride dito, mga lalamove, mga angkas. Yan po sila guys na naghihintay po dito. Northbound ito guys, northbound. Bali Cubao to Centris po, 3 kilometro lang po ito, or 4 na kilometro. Yan guys, traffic. At dito po talaga yung mga riders po dito sa bicycle lane lang talaga sila pwedeng pumunta. Yan po, at ginagaya ko na rin po sila guys dahil kung sa gitna po talagang sobrang traffic po doon, kaya dito lang po talaga sa bicycle lane na madaling daanan ng mga riders po. Yan, kung napapansin niyo po guys, yan po ang New York Street. Yan, New York Street po yan guys. Welcome po dito sa New York, sa mga nakapunta na po ng New York po. Kaway-kaway po, New York, Cubao. Ayan. At ito na nga po guys yung Kamuning market naman guys. Yan, Kamuning market naman po ito. Maraming masasarap po dito na lugaw. Yan po, pag kakanan ka, yan na po yung Kamuning market guys. At maraming bagsakan dito ng mga gulay, prutas, karne. At yung mga lugaw po nila dito masasarap kasi balat po ng baka po yon, yung mga sahog po. Kaya minsan madalas po ako dito maglugaw po. Yan, ito na po yung Nipa Q-Mart bus carousel station. Ito po yung mga nagtitinda po dito ng mga kababayan natin dito sa sidewalk po. Yan sila guys, nandiyan po yung Mercury Drugs, at ito naman po yung footbridge po dito guys. Yan po, na may maayos na tawiran guys para hindi po nakikipagpatintiro yung mga kababayan natin. At ito naman po yung flyover na naman guys. Kapag mga ganitong flyover, dito lang po talaga tayo sa gitna. Ito po yung madaling daanan. Dahil kapag ma-overtake mo po yung isa dito, pwede mo pang kunin yung isang linya dyan sa gitna po. Kaya dalawa, pwede ka dyan sa kabilang side at pwede ka dito sa kabilang side. Dalawa po yan. Kasi kapag sa gilid ka lang po dito, kasi pwede kang magdalawang linya dito. Kaya para sa akin, ito yung mas magandang daanan dito talaga sa gitna ng flyover. Yan po yung GME 7, yung building po, yung kulay blue. Yan, yung mga nagbabalita po
kay Jessica Soho, at si Mel Chanco. Yan, Mel Chanco pala guys, kalimutan ko ng apelyido ni Chanco, Mel Chanco. Yan po yung mga veteranong mga broadcaster po. Jamie 7. Yan, marami tayong mga ano dyan, broadcaster na matatagal na talagang kilalang kilala na. Yan, si Igan, yung unang hirit po. Yan po guys, huwag po natin gagayahin yung mga motor na dumadaan po dito sa daanan ng mga bus carousel, kasi pag mahuli po 5,000 daw or 3,000 yung multa. Pwedeng makansila yung lisensya po kapag siguro naulit pa yung mga ganong paglabag ng mga batas trapiko po. Kaya iwasan po natin itong dinadaanan po ng mga bus carousel, dahil talagang pinagbabawal po dyan guys. At yung mga bicycle lane, hanggat maaari po yung mga bicycle lane po ay iwasan po natin, kasi nung mga nakarang araw may mga nanguhuli po sa mga bicycle lane, kaya iwas po tayo doon. Yan guys, ito na po yung flyover at ito na po yung ating makikita. Yan, Kamuning flyover po ito guys. Yan po yung building ng GMA dito sa kaliwa. Yan guys, shout out kay Igan. Yan, kay Igan, kay Miss Mel Chanco. Yan, kaya lang pumanaw na po yung isang batikan din po dito na broadcaster, si Mike Enriquez. Ito na guys, pababa na po ito ng flyover guys. Yan po. At yan naman po yung MRT Kamuning Station. Yan po yung tower po ng GMA 7. Grabe, sobrang taas po nito guys. Yan. Napansin nyo po, traffic po talaga dito talaga sa taas ng flyover. Ganito po yung mga motorista po dito na parang sa tingin ko normal na lang po ito yung mga traffic po dito sa Metro Manila, dahil ito po yung aking nakikita kapag nagmumotor po ako dito. Noong nakaraang araw po, doon po ako nagpa-deopriver po doon sa MOA, doon sa 5Ecom Pacific Tower. 7 araw ako doon. Tapos nung January 23, 24, 25 doon naman ako sa Ortigas ko. Kaya kung makikita nyo po kung saan po yung video ko, doon po ako nagpapa-deopriver po ng mga security guard ko po. At ngayon dito naman po ako sa Quezon Avenue, dito sa Centris Eaton po. Magpapa-deopriver naman po ako dito ng 2 araw, January 26 at saka January 27. January 28 uuwi po ako ng Pangasinan. January 29, bali January 29 ng hapon uwi na po ako ng Manila, kasi January 30 may duty na naman ako dito sa Centris Eaton po, pang umaga 30 at saka 31. Yan guys, kaya shout out yung mga kababayan natin sa Bugalyon, baka sakaling mapuntahan ko po yun. May video po yung plaza nila doon, yung kalabaw po doon. Yan guys. At ito po yung controversial na footbridge, yung napakataas na kapag nasa taas ka po talaga mararamdaman mo yung mga pag-uga nito, dahil sa mga sasakyan na dumadaan, lalong lalo na yung mga bus or mabibigat pa ng mga sasakyan. Talagang ramdam mo po talaga yung pag-alog nito sa taas. At kapag nasa taas ka po ng napakataas na footbridge, talagang tanaw na tanaw mo po dito yung mga magagandang view dito sa Quezon Avenue, GMA Kamuning, Cubao, matatanaw mo po yan. Kaya minsan maganda ring tumambay po doon. At ito na nga po guys yung
pagyuyutihan ko po, magpapa-day of reliever po tayo dito ng mga ka-security guard ko po. Yan. Kaya shoutout po sa lahat po ng mga security guard po natin, yung mga nasa regular na posting po. Yan. Dahil ako day of reliever lang po, 3 site, MOA, Ortigas at itong Eton Centris. Kaya nakakalito po pag 3 site, magkakaiba ang mga patakaran ng bawat building po. Kaya ganito po kahirap, minsan nasa Pasay, minsan nasa Ortigas, at ngayon naman dito naman sa Eton Centris po. Yan. Kaya dito sa Manila, sipag lang at tiyaga lang po. Bawal magreklamo kasi napakahirap po ng buhay din dito. Lalo na yung mga bayarin po ng upa ng bahay at yung tubig po at kuryente at mga araw-araw na pagkain po at allowance, pambili gasolina, maintenance ng motor. Yan po. Yung iba naman po dito may hulugan pa na motor, pero 8 hours lang po yung duty po nila. Kaya sobrang inaano po nila yung sahod nila, pinagkakasya na lang po. Dahil kulang po talaga yung 610 na minimum po dito sa Metro Manila. Lalo na kapag may anak ka pa na nag-aaral o maliit pa. Kaya tiyagaan lang po dito. Yan po yung 5.9 po natin, guys. Yan, nakangiti po. Kasi pag reserve ka po dito, hindi ka na po bibigyan ng kopya ng motor pass, kasi sarili mo na yun pag reserve ka dito. Kaya natawa siya kasi unang duty daw niya, guys, kaya hindi niya pa alam. Ito po, bali nasa 3rd floor po yung parking lot po dito. Bali ipaparking muna natin dito yung Rusi Macho 125, guys. Yan po yung aking motor po dito sa Metro Manila na pang sidecar yung type po nito, pero pwede ring ilong ride. The best naman ito na ilong ride kasi naka 10 Pangasinan na ako, Balikan, tsaka Batangas, Tagaytay, Marilaki, Tanay Rizal, at marami pang iba, guys, na mga napunta na ng mga Rusi Macho 125. Basta palitan mo lang po ng sprocket nya kung gusto mo ng long ride, 1536 or 1434. Ito, guys, maraming salamat po at nandito na ako sa parking lot. Mabuhay po ang bansang Pilipinas.